Ramdam na ramdam ang matinding pagdadalamhati mula sa mga naiwang pamilya ng mga napatay na miyembro ng PNP SAF. Kasabay nito ang sigaw ng hustisya. Nahiling ng mga ito kay Pangulong Aquino. Dartong ulat ni Alvin Baltazar. Hirap ng kalooban, hinagpis at matinding pangungulila ang patuloy na nag-ahari para sa mga kamag-anak ng napaslang na miyembro ng PNP Special Action Force. Dama ito hindi lang ng bawat kamag-anak at kaibigan ng mga fallen heroes, kundi pati mismo ng mga kabaro sa PNP Elite Force. Si PO3 Siriaco Balaca Jr., tiyuhin ng isa sa mga naging biktima ng massacre sa Mamasapano, Maguindanao na si PO2 Noel Balaca, halatang nagpipigil na lumuha ng aming nakausap. Kwento niya, siya ang mistulang naging tulay at tumulong para makapasok ang kanyang pamangkin sa pagkapulis. Turo niya dito, maging simple, huwag gagawa ng tiwali at magkasya sa sinasahod bilang isang alagad ng batas. Sabi ko, huwag kang gagawa ng hindi maganda. Dahil ako, kung anong sildo ko yan lang pinagkakasya ko. Kahit na pulis na ako, kumakain pa rin ako kahit sardinas ulam ko. At sabi ko, sa pinaghirapan ko lang yung pinakain ko. Naiwan ni PO2 Noel Balaca ang 5 kapatid at kasabay ding iniwan ito ang pangarap para sa kanila na makapagtapusan na ng pag-aaral. Isang high school, isang college, tapos mga elementary ata yung 3. Ito ba ang panganay? Siyang panganay na lalaki. Si Aling Donisa Bitnag, tiyahin naman ni PO2 Nobel Kiangan, ang nagsilbing representante ng mga magulang ng napaslang na SAF member. Hindi kayang magtungo ng ina ni PO3 Kiangan dahil ito'y may mild stroke. Kagaya ng sigaw ng mga kaanak ng mga napaslang na miyembro ng Special Action Force, katarungan. Tanggap nila ayon kay Aling Donisa ang panganib ng tungkulin ng kanyang pamangkin na anumang oras ay maaaring bawian ng buhay. Pero ang hindi anya nila matanggap ang brutal na pagkakapatay dito pati sa kanyang mga kasamahan. Masakit talaga. Hindi namin may papaliwanag ang sakit ng ano namin dahil sa doon nga sila trabaho yun. Pero bakit naman sila lahat na nanggaling galing ng Cordillera, bakit ganon? Bakit naging sabay-sabay sila? Pero ang isa sa pinakamakadurog pusong tagpo na nasaksiyan ngayong araw ng pagluluksa ay ang naging pagtangis ng isang naiwang may bahay. Kabiyak na tinangkang hadlangan ang misyon ng kanyang asawa na hindi naman nagpapigil dahil sa tawag ng kanyang tungkulin bilang isang pulis. I remember when he left the house, naglalambing ako sa kanya. Sabi ko, Daddy, huwag ka na lang po sumama dahil hindi ka pa okay. Then he replied, Mommy, ayan ka na naman. Hindi mo na naman naiintindihan. Then our little girl also said to him, Daddy, huwag ka na lang umalis kasi gabi na. Baka kunin ka lang po ng mga bad guys. Sa bandang huli ng pagsasalita ng biyuda, dito na naibulalas ni Ginang Pabalinas ang hinihinging katarungan sa mga napatay na kagawad ng SAF, hindi lang para sa mga naiwang asawa, kundi para na rin sa kanilang mga anak, at hiningi niya ito mismo kay Pangulong Noynoy Aquino. For the grieving wives, just like me, let us be strong for our children. Because behind every brave SAF troopers is a strong wife. Behind every brave SAF troopers is a strong wife. To our President, we seek for your help to attain justice. Please, Sir President, please help us. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar.